Good day sa inyo mga brothers. Ito, bali ang topic natin ngayon tungkol sa engine brake. Yan, gaya po na naipangako ko sa inyo, gagawa natin ng maikling video rito. Ito, meron tayo ditong motor na Barako mga brothers. Ayan. Ngayon, siyempre ang motor natin, pag tumatakbo yan, may speed, mabilis. Ngayon, para mapatigil mo yan, kailangan mo ng brake. Ngayon, meron pong tatlong klase ng brake na sinasabi ko sa inyo. Una, yung ating front brake dito sa harapan. Ayan. Kailangan mapahinto mo to. Siyempre, para mapahinto mo tong sa harapan, gagamit ka dito sa handbrake. Ayan. Paikutin mo, boss. Ayan. Gagamit ka ngayon ng handbrake to para mapahinto. Nakakatulong yan para mapahinto yung ating sasakyan o yung ating motor. Yan tinatawag na front brake o handbrake sa harapan. Ngayon sa likod naman mga brothers, siyempre pag umiikot ito mga brothers, dahil may speed nga yung motor para mapahinto mo yan, kailangan mo ng foot brake dito. Ngayon pagka dito lang tayo aasa, hindi sa engine brake, may posibilidad nga po na tayo ay maaksidente. Kung ito lang pong ating paggaganahin, siyempre pag mabilis ang takbo mo at nag-handbrake ka lang, hindi ka gagamit ng engine brake at saka rear brake, ang mangyayari, babaligtad ka. Ngayon, lalo na pa pag mahina ang preno, hindi kakayanin, mababangga ka. Kasi nga po, mabilis nga ang takbo ng motor Ngayon, pag gagamit naman tayo, rear brake lang, pag mahina, hindi kakayanin, mababangga tayo. Pag malakas naman, pwedeng tumigil yung sasakyan o umislide. Kaya kailangan ng engine brake. Ngayon, paano po natin mapapagana engine brake? Alam niyo po mga brothers, ang engine brake ay ang unang-unang gumagana pag ang motor ay tumatakbo ng mabilis. Naghuhudyat diyan na magkaroon ng engine brake. Kung sa harapan itong handbrake, kung sa likod naman ay itong ating foot brake. Pagdating naman dito sa ating engine brake, ito naman karburador. Kasi po itong karburador mga brothers, ito nagbibigay ng supply sa ating combustion chamber para sunugin. Ngayon, pag kami pumuputok dito sa loob ng ating combustion chamber, siyempre, pag patuloy na pumuputok yon, dahil sinusuplayan po ng ating karburador, ang mangyayari dyan, bibilis po ang takbo ng ating sigunyal. Ito po, nangyayari po ito sa scooter at saka po sa manual. Ayan, sa matic at saka sa manual. Gaya po nito, manual po ito mga brothers. Ayan. Ngayon, para ang gagawin natin dyan mga brothers, siyempre para gumana yung engine brake niyan, manggagaling po sa karburador. Kasi yung karburador nga nagsusupply ng gasolina para yung ating sigunyal ay patuloy siyang mag-circulate ng mabilis. Ngayon, pag mahina ang supply ng gasolina, hihina po yung gaya po, naka-minor yan. Minor lang yan. Pero itong ating ito po yung ating engine brake. Kailangan mapahinto mo to kasi ito umiikot ito Kung itong harapan umiikot at saka itong likod umiikot, ganoon din po itong ating sprocket. Hindi po dito manggagaling ang puwersa papunta sa transmission packet sa block at saka sa cylinder head. Hindi po ganoon, baliktad po ata ang storya pagka ganoon. Dapat po ito papahintuin natin. Ngayon, para mapahinto mo to, kasi pagka ni-revolution mo yan dito, revolution ko, revolution mo, maandar siya kailangan mapahinto mo yan. Kung malakas ang revolution mo, papakita ko sa inyo mga brothers, papakita ko sa inyo, ayun, mabilis, mabilis ang revolution yan. Ayan, Ngayon, para mapahinto mo yan, siyempre, hihinaan mo itong dito, hihinaan mo to, hihinaan mo siya. Hindi ka magbibigay ng gas, hihinto ngayon siya, mga brothers, na. Ganyan po yan mga brothers, ang magbibigay po ng engine brake, itong gasolina natin, itong ating karburador. Kasi itong ating karburador, may piston yan. Meron niyang pinaka-valve sa loob. Yun po, pag umangat po yung ating piston na yon, ihigop ng gasolina, magbibigay ito ng gasolina sa combustion. Ngayon, puputok po rito sa ating piston sa ibabaw sa combustion. Bababa yung ating connecting rod. Iikot ng mabilis. Kaya po sasama ngayon to. Ngayon, para hindi po siya mapaikot ng malakas, huwag kang magbigay ng supply ng gasolina. Matitigil ngayon dito yung ating tinatawag na power. May power po ito yung ating 4-stroke, yung ating intake, compression, power at saka exhaust. Mawawala po yung power pagka hindi tayo nagbigay ng gasolina dito.
sa magitan ng carburetor. Kaya ang carburetor, yan po nagbibigay ng hudyat para yung ating engine brake ay gumana. Ayan mga brothers, alam ba, mabilis ang takbo nyo. Pagka mabilis ang takbo nyo, siyempre gumagamit kayo ng gasolina, na-acceleration yung ating throttle. Siyempre magbibigay ng supply dito. Ngayon, pag ito hindi nabigay ng supply dito, ihina ngayon, magkakaroon ng minor. Ihina po ito mga brothers, hindi na po magbibigay ng supply. Ayan, papakita ko sa inyo ano. Sige, iyan mo, i-gasolina mo. O, ayan, o. Papahintuin mo yan. Para mapahinto mo yan, huwag mo lagay ng gas. O, hihinto ngayon yan, o. Ilakas mo ang gas. O, lalakas. Diba? Ngayon, pag tinigil mo ngayon to, hindi mo inilagay ng gas. O. Hihinto ngayon yan. Ito po papahintuin natin. Hindi rito manggagaling ang pwersa para umakyat sa taas, ano. Ulitin ko lang, ano. Dito po manggagaling sa ating carburetor. Pag nagbigay ng supply ng gasolina, lalakas po, puputok po sa ibabaw yung ating fuel and mixture. Tapos sasabog siya ngayon, bababa ngayon yung sigunyal, iikot ng iikot para gumana transmission. Pag gumana transmission, iikot na to. Ngayon, para mapatigil mo hinto nito, huwag kang magbigay ng gasolina rito. Ayan mga brothers, yan po yung engine brake na. Ngayon, lahat po ng motor ganyan. Pag mabilis ang takbo mo, kaya mabilis ang takbo mo dahil nagbibigay ka ng gas. Ngayon, pag hindi ka nabigyan ng gas, hindi bibilis ang takbo mo, doon na po gagana yung preno, sabay-sabay na sila. Okay? Yan po yung ating paliwanag tungkol dyan sa engine brake na yan. Okay, sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat.